Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, good day mga ka-airsoft. Hello po sa inyong lahat. Good day po sa inyong lahat mga kabigman. Okay na? Mga ka-airsoft, ngayon po, let's review and unbox yung unit na nire-request ng ating mga ka-airsoft from different province. Okay? Hello po, shoutout. Good day and good afternoon, Arnel Galvez Munar, no? Of San Fernando, La Union. Sayang, alam mo na nakaraan, sir, nandyan ako, no, sa San Fernando, La Union. Okay, ay hindi, Rosario, La Union pala, no? Shout out, ano to? Ano yung Gravity bike shop dyan sa San Fernando, La Union. Okay? Ay, so, Rosario, La Union, sorry, no? Okay, Sir Arnel Galvez, ang kanyang unit. No other, wala nang iba pa, kundi yung isa sa napakatulupit na unit, napakatindi na unit, okay? Yung 2011 5.2, 2011 4.8 no, na unit, no? Kung merong mga John Wick, merong syempre yung mga kalaban ni John Wick pang kontrabida, no? Okay, what is good and special about this unit, mga ka-airsoft, is napakaganda niya. Sabi ko nga sa inyo, napakapalag nito, napakalakas ng recoil nito, napakalakas pumutok nito, napakatindi ng performance nito. Bakit? Kasi, sabi ko nga sa inyo, full upgraded na tong unit na to. Wala ka na problema pa. Hindi to katulad ng mga WE, ibang-iba to sa mga China, yung mga sa mga low Taiwan, yung sa mga ENC, sa mga double belt, sa mga WE, ibang-iba to. Kaya, kung yung unit nyo WE, wag ninyong i-apply itong live na ginagawa ko, no? Kung yung unit nyo WE, then or China or double bell or ENC, wag ninyong i-apply yung the way na pag-treat ko dun sa unit kasi hindi kakayanin ng unit nyo. Okay? This is the SRC, napakaganda, high-end Taiwan. Full upgrade, 5 kargang upgrade nandito. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, hammer protection pad, at higit sa lahat, naka-hop-up rubber na. Okay? So, ito yung unit natin ka-airsoft. Ito yung i-review and unbox natin in just a while. Then, shout out, good day and good afternoon. Fritz Gerald Juanir. Okay, ang unit niya, no other than the US version, the US technology, Lonex. Pag sinabing Lonex, talaga namang kakaiba ka, talaga namang matindi. What is good and special about this unit? Okay. Itong unit in-upgrade natin, no? Pinalitan ko ng spring. Hindi ko lang alam kung enough na, no? Kasi naghahanap si Bossing nasa 600 FPS, no? Kung tataas, mas maganda, pero at least sana 600 daw, okay? Kaya, syempre, nire-recommenda natin pag mga ganon, is yung mga unit na capable doon sa ganong FPS. Tandaan nyo, pag may rifle kayo, hindi basta upgrade bororo yung gagawin nyo. Okay? Pag may rifle kayo, merong proper upgrade. Merong upgrade na safe side. Okay? Kasi sa pag-upgrade, lagi nyong iisipin na pag nag-upgrade kayo, lagi lang tayo dun sa safe side. Pag hindi kasi tayo nag-stay dun sa safe side, hindi rin kayo mag-enjoy. Tandaan nyo, malakas nga yung unit nyo, pero sirain naman, di ba? Hindi rin kayo mag-enjoy doon. Kaya, always remember, yung pag-upgrade, doon tayo sa safe side ng upgrade. Okay? Hindi tayo pwedeng umangat pa. Kung sa tingin ko, ito lang yung pinaka-safe side niya, yun ang mangyayari, yun ang magaganap. Ngayon, in-upgrade to, hindi naman totally all out pa, kasi ang upgrade, tandaan mo, kung meron kang inaabot, no, meron kang goal na FPS, ang upgrade gradual, no? So, upgrade muna natin, then eventually upgrade ulit natin, itaas natin ng itaas, okay? Ngayon, hindi ko sure ang FPS nito. Bulag pa ako regarding sa FPS nito, mamaya magkakaalaman, mamaya titignan natin. Okay, unit na natin kay Airsoft Fritz Gerald Juanir of Barangay Centro, Mandawi City, Cebu. Okay, high-end unit to. Meron tong scope, meron tong suppressor, hindi pa lang na ilalagay. Yan ang ilalagay natin mamaya na. Pero kasi mas magandang mag-upgrade muna tayo bago tayo maglagay ng accessories, no? Okay, so let's begin. Arnel Galvez Munar, full upgraded. Full metal mula ulo hanggang baba.
Napakaganda, napakatikas, yung palang nagpabook ng Pampanga, wala? Pampanga? 19. Anong 19? December, January 19. Yung rifle? Hindi, bukod dun meron sa All About yung bata, nagpapabook. Yun? Walk-in. Kailan? Saan? Siguraduhin mo, yung Santa Cruz walk-in din. Bukas. Kailan ba tatapat yung 19? Baka sa Sabado rin yun. Eh di bakit hindi na lang natin, di ba, idaan? Oh, no, tulad nga ng sabi ko, ito, wala ka nang hahanapin pa. Pero, ganito, paalala lang pala, sa mga shipping... Linggo yung 19. Natapat ng linggo, tawagan mo, baka pwede siya kamo ng... 19. Yung mag-walk-in, sure na ba siya sa Sabado? Kung hindi, gusto niya, puntahan na lang natin siya. Sabi mo yung dala natin, no? Okay, sabi ko nga, paalala sa lahat ng shipping na client, no? Yung shipping na client, pagdating sa inyo ng parcel, inspect nyo muna. Like yung unboxing. Inspect nyo muna number 1 kung tampered. Madali nyo malalaman niya kung tampered. Madam Sally, penging nga ako ng parcel natin, ng for shipping. Okay, no? Yan. Kung ito, ganitong itsura ng parcel. Diba? Naka-tape siya, so sealed siya. Sabi nga, walang butas. Pag yung unit ninyo, napansin ninyo, all of a sudden, biglang merong tape dito na parang hiniwa tapos tinapalan ng panibagong tape, tampered yun. Pag ganon, huwag nyong i-receive. Or kung gusto nyong i-receive, ang gawin ninyo, i-unbox ninyo kaharap yung mismong courier. Okay? Tapos it is very important na yung unboxing video meron kayo kasi yun ang magiging evidence ninyo dun sa unit ninyo. Pag wala kayo ng unboxing, anong magiging panglaban ninyo, di ba? Na yun lang yung nabuksan nyo. Pwedeng sabihin na, hindi yan yun, hindi yan laman. Pero pag meron kayong unboxing video, yun ang ebidensya ninyo, yun ang magiging panlaban ninyo. Okay? Tinuturo ko to mga Karsup kasi concern ako sa inyo. Tinuturo ko to kasi ayaw kong mapahamak kayo. Kaya sunod lang po kayo kasi wala naman po tayong sasabihin na hindi totoo. Wala naman po tayong sasabihin na ikakapahamak ninyo. Okay? Tandaan ninyo, pag tampered, huwag ninyong kukunin. Ngayon, i-video ninyo yung unboxing na gagawin ninyo. Okay? Ngayon, balik tayo rito sa unit na to. Itong unit na to, ang mga airsoft, ayaw niya ng malamig. Ngayon, nandito tayo sa aircon, so ang problema, malamig dito, so bawas yung lakas niya. Pero kung ginagamit mo yung airsoft, naglalaro ka under the heat of the sun or outdoor, walang hindi kulimlim, kumbaga maaliwalas yung kalangitan, talaga mag-enjoy ka sa airsoft mo, no? Pero kung naglalaro ka sa lugar na malamig, yun nga lang. Sabi ko nga sa inyo, makakaranas kayo ng medyo mahina siya, di ba? Okay, itong unit na to, capable siya of 12 kg. 12 kg standard gas. Capable din siya of 14 kg. 14 kg is the upgraded types of gas. Mas malakas siya than the 12 kg. Ginawa siya para sa mga rifle, no? Ngayon, kayang-kaya, pwedeng-pwede ito doon. Then, last na. Ito ginawa to para sa CO2. Pero itong unit na to, napakalakas ng laman nitong hangin. Kaya nito yon. Okay? Kung ang unit mo, ENC, double bell, WE, hindi nito kaya yon. Okay? ENC, basta yung mga unit na gumagamit ng 12 kg. Pero ito, kaya nito yan. Okay? Kaya nitong unit na to, yung 14 kg. Again, sinasabi ko to kasi ayaw ko pong mapahamak yung mga ka-airsoft natin. Yung mga ibang ka-airsoft. Kahit hindi namin ka-airsoft, ayaw kong mapahamak kayo. Tandaan nyo, kung ang unit ninyo is hindi ganito, kung yung unit ninyo hindi galing kay Bigman, huwag ninyong i-apply sa unit ninyo yung mapapanood ninyo. Okay? Ngayon, this is the unit. Maintenance muna tayo. Okay? Silicone oil, syempre, huwag kakalimutan. Okay? Press the valve, pindutin, saka natin isprayan. After that, dito rin sa ilalim. Okay. Ngayon, ito yung unit. Kasa natin, ilock natin manually, then spray tayo dito. Spray sa slide stopper, spray tayo rito sa nozzle. Then release, tapos rest. Ito, rest. Okay? After that, kunin natin yung gas natin. Sabi ko nga sa inyo, 12 kg, 14 kg, CO2, pwede. Putya, lamig ng gas ko eh. Ito ang sinasabi ko eh.
Yan, pag malamig yung gas nyo, kailangan warm nyo, no? Na, hindi naman totally mainit, pero at least wala yung lamig. Kasi pag yung gas nyo, malamig, wala mangyayari. Ang hina niya, at saka at the same time, hindi kayo mag-enjoy dahil malakas sa consumption, okay? Kaya dito, sa shop, nag-provide ako ng medyo parang konting ma-warm yung gas, no? Anong ba tawag dito? Ang tawag dito, blower. May blower para mawala yung lamig ng gas. Ayan, no, nag-provide ako, blower, no? Okay, para mawala yung lamig ng gas. Grabe, nagyayelo kasi nakatapat sa aircon eh. Okay? Ngayon to yung gas natin mga Airsoft. Upside down. Gawin natin upside down, then press down. 2 seconds lang dahil upgraded to. 1 and 2. Okay, 2 seconds, sobra-sobra na yun mga Airsoft para sa isang puno. Pag yung unit mo hindi sa amin galing, hindi naka-fine tuning yan, hindi naka-trigger job yan, lalagyan mo 7 seconds. Pero dahil dito sa Bigman galing, 2 seconds lang dahil upgraded yan. Hatakin to pababa, then put your right thumb here para kung mabitawan mo to, sasaluhin ng thumb. Then, pump lang po. Dito tayo mo sa bahay, balikan lang. Okay, ngayon, maximum rounds ng isang magazine is 27. Pero, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyong pupunuin ng 27 kasi baka masira yung spring. Bawas lang, 20 to 23, okay na yun. 20 to 25, okay na yun, no? At least, hindi ganun persado yung spring natin, okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Siyempre, malakas. Huwag natin gagawin yung tinutulak kasi hindi siya maggala. Pasok sa unit, malakas kasi ready to fire. Meron siyang beaver tail. Kailangan na pe-press mo. Meron din siyang safe, ambi, kabilaan. Kumbaga, para protektado ka do sa unit mo. Okay? Ngayon, pag ready to fire, always finger trigger out. Pag ready to fire na, aim muna, then firing. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Siyempre, rest the hammer by pressing the trigger. Napakasarap nitong unit. Napakalakas ng recoil niya. Napakalakas ng putok niya. Napakalakas ng damage niya. Alagaan natin mabuti. Sumunod tayo sa proper, no? Sa proper na paggamit ng unit para hindi po tayo mamroblema. Okay? So, unit na to. Napakalupit, napakaganda. Unit ng ating Airsoft from Dalangan, San Pedro, La Union, si Sir Arnel Galvez Munar. Ito na po, ready na po for packing and for shipping. Ngayon po, after ma-pack and ma-ship, schedule natin sa courier yung pag-pick up. Pag-pick up po, wait lang po kayo ng 2 days, nasa inyo na po yung unit. Okay? Nagkakaroon lang kami ng delay sa pag-pick up ng courier dito sa shop, no? Kasi ganito kasi nagkaroon ng rules yung mga courier na yung package hindi namin pwedeng dalhin sa branch. Yung package kailangan pipick upin ng rider nila dito sa shop, no? Yun ang rules eh. Wala kaya hindi as much as I want, gusto man naming maarating kagad sa inyo, nagkakaroon ng delay sa kanila, no? Sa amin walang problema eh. Pagkabayad ninyo, ilalive ko na kagad eh. Nang giging problema namin is yung sa courier. Pero pag nakuha naman na ng courier, 2 days lang, nasa inyo na yung unit nyo. Okay? So, unit natin Airsoft yan. Okay, then next unit is unit natin Airsoft, Fritz Gerald of Mandaue City, Cebu. What is good and special about this unit? This is the Lonex. Hard polymer mula ulo hanggang baba, no? Siya nga para si Sir mula Fritz Gerald 1 year, no? Okay to, no? Pero kaya lang mas kung ang hinahanap mo talaga madiin na FPS, yung isang nire-recommend ako mas okay sana yun. Pero okay naman to. Syempre okay yung Lonex kasi nga high-end. Talaga namang matibay. Pero just in case, no, let me know kung talagang ang hanap mo is matinding FPS. Let me know, kasi ayun, yun lang, no? Nabanggit ko lang naman, baka lang gusto mo yung mas matinding FPS, meron tayong mga mas matitinding FPS, tulad nito. ito, ha. Yan. Tulad nito, ha. Baka lang gusto mo, ha. Ayan.
tulad nito, kung patindihan lang talaga ng FPS, talagang ibibigay niya to. No? Talaga mag-enjoy ka rito. This is a HK, ano ba to? M110A1. Okay, what is good and special about this? Talagang solid. Kung mapapansin mo, ito si HK, ito si Lonex. Talagang talagang ayan ha. Maano yung diferensya? Malayo, ayan. Ay, kita naman pala sa camera, ayan, ayan. Talagang malayo yung diferensya, bossing ha. Ibig ko lang sabihin, kung malakas to, mas malakas to. Kasi dahil mahaba siya. So, talaga mag-enjoy ka rito, no? Kung talagang FPS ang hanap mo, ha. Tapos, tipong gusto mo, DMR setup. Napakaganda nito, napakalupit nito, no? Kung talagang palakasan ang hanap mo, dito ka na, no? Pero, may isa pa akong nire-recommenda, yung nga HFC. Kasi bakit ko nire-recommenda yun? Kasi talagang talagang hindi siya makunat palakasin, no? Kumbaga talagang sadyang malakas na siya, no? Ito kasi kailangan mo pang i-upgrade, syempre para lumakas. Kasi ang Lonex talaga, isa na assault rifle, design siya for assaulting, diba? Hindi naman siya design for DMR. Kaya kailangan hapitin natin kung para lumakas siya. Ngayon, hindi ko alam kung gaano kalakas ang FPS nito. Yun ang malalaman natin in just a while. Pero babati muna ako. Hello po, Redimer de los Santos, no? Ter de la Cruz, John Paulo, ano kaya ang gusto niya sabihin? Good day, sabi ni Alan Villaris. Okay, then JP, good day big man, present, stay safe at God bless, sabi niya. Share done. Thank you, no? Ganda niyan, hit gun, sir. 400 FPS yun, Alan Villaris. Sir, magkano po ang pangkarga sa pellet? Mag-message po kayo yung gusto yung bumili, no? Ano po carrier niya, sir? Courier namin, sir, iba-iba po, no? Sorry, hindi ko pwede i-disclose kasi syempre, nasa gun ban period tayo ngayon. Syempre, nag-iingat din sila. Ayaw nila mapulaanan, di ba? Ayun, pasensya na kayo hindi ko ma-i-disclose yun, sir, no? Kaya mapansin nyo, nag-iba yung packaging natin ngayon, no? Okay, anyway. So, sabi ko nga sa inyo, in-upgrade ko to. Ngayon, kung kulang yung upgrade ko, i-upgrade ulit natin. Dadagdagan pa natin, no? So, this is the unit, M4A1 Carbine. Sir Fritz Gerald, kung sakasakali magkaroon ng changes, gusto mong ibay natin, kung talagang pure FPS ang gusto mo, talagang unit na pang FPS talaga, pang matindihan, pwede ka pa mag-iba, no? Pwede ka pa mag-iba ng unit hanggat hindi ko na isasagad yung upgrade nito. Tandaan mo, CQB lang kasi to. So, para ma-upgrade natin to dun sa desired mong FPS, kaya naman. Kaya lang, ina-worry ko baka mahirapan. Pero, sana magpalit si Sir, no? Si ano? Oo, si Sir Fritz Gerald. Tawagan mo nga, sabihin mo nod siya. Watching ba ngayon si Sir Fritz Gerald? Sana manood siya. Para kung may tanong siya, matanong niya sa akin on the spot. Hindi kasi ordinaryong unit to mas maganda sana mapanood niya. Sir, kamong ganun, nanonood ka ba ng live ngayon ni Bigman? Kasi meron siyang sa'yo. Merong ino-offer, merong bagay na sabihin mo lang. Sana nanonood siya, no? Anyway, sige, roll na muna natin to. Diretso na natin. This is the M4A1 Carbine. Napakaganda, napakasarap. Hindi siya quad rail. Actually, ano ba yun? Dual, bi-rail. Okay, na dalawa lang, upper and lower. Ngayon, meron siya ritong parang attachment na rail sa gilid, which is approximately 3 inches. So, pwede pa rin lagyan ng upgrade. Pwede mo pa rin kargahan ng upgrade na gusto mo. Okay? Tapos, solid to, Lonex to Talaga mabigat siya, no? Downside lang of this is, paano ba sabihin to? If you are a full metal lover, hindi siya full metal yung body niya, ha? Kumbaga hard polymer siya, which is pabor and good para dun sa mga pro. Kasi ako as a pro, ayaw ko ng full metal Ang daling, pag nagasgas kasi pumapangit yung unit. Okay? So, itong unit na to, isa sa special sa kanya is, quick change spring.
Pag unit mo Lonex, hindi mo kailangan ng somebody or ng someone para i-upgrade yung unit mo. Ikaw lang mismo, kayang-kaya mo. Okay? Ito. Press the bot, stop to adjust. Yan. Ngayon, kung gusto mong alisin siya dahil lalagyan natin ng battery instead of pressing, hatak dito. Yun, okay na. Mapapansin ninyo, yung ibang mga unit... Present daw, si sir. Ayun, present. Ayun, no? Ayun. Present. 1 year. Si Sir 1 year. Okay, no? So, ito na yung Lonex mo, no? Yun nga, sabi ko nga, in-upgrade ko to. Kaya lang, hindi ko pa alam yung chrono. Kung hindi niya mamimit yung 600 FPS pataas na hinahanap mo, i-upgrade pa rin natin, no? Kaya lang kasi, mas maganda kasi yung gradual na upgrade. Okay? So, ngayon, tulad nga sabi ko, pero, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Baka kasi gusto mo is talagang dumudulo na FPS. What I mean dumudulo is talagang pangmatigasang FPS talaga. Why not consider something na mas mahaba sa kanya para hindi rin naman hirap yung unit, no? I'm not saying na mahihirapan siya, pero para allowance mo dun sa unit, walang iniwan, no? Gusto mo magkarga ng mga cargo, ng mga balikbayan box. Mas magandang kaya ng mga pick up truck, kaya niya. Pero mas maganda gumamit ka ng elf truck. Di ba? Para kung sakaling mapadami yung cargo, kayang-kaya niya. Pickup truck, kaya naman niya. Kaya lang, baka hanggang doon na lang siya. Parang ganito. Si 600 FPS natin to, ang tanong safe ba? Actually, risky yun. Risky na yung 600 FPS para sa kanya. Bakit? Kasi may C lang siya eh. CQB lang siya eh. Bibinatin natin siya, hahapitin natin yung 600 FPS sa kanya. Kumbaga, hihilingin natin na maging kasing lakas siya ng mga malalaki na unit, no? Pero kung gusto mo to, okay lang. Kaya kong i-grant yung request mo. Pero, sabi ko nga sa inyo, binigyan na kita ng warning at your own risk. Di ba? Ayun, no? Labas mo nga rin yung isa, yung HFC natin. Tingnan natin kung sino mas malakas sa kanya. Kung pagbanggain lang natin, no? Nasaan? Nandiyan sa hard case. Okay, magazine. Ayun. Wala dito. Ayun. Okay, so, magazine. Siyempre, kuha tayo. Then, lalagyan muna natin ng Ito ba yung black? 0.20 grams, no? Kasi tatandaan ninyo, during the chrono, hindi ginagamit ang 0.25 ang 0.28. Ginagamit lang sa chrono ang 0.20 grams. No? Tatandaan nyo yan kasi bakit? Ito, ang 20 grams is yan yung standard unit of measurement na ginagamit sa airsoft para ma-measure yung chrono niya, yung lakas. Okay? Kaya gamit tayo ng 0.20 grams. Tandaan nyo ha, pag magko-chrono, huwag gagamit ng mataas na grams. Ang gagamitin is 0.20 grams lang pag chrono, okay? Oh. Sige. Lagay mo lang muna rito. Okay, so ngayon kuha tayong battery. Syempre, para mapagana yung unit, gamit tayong battery. Tandaan nyo, ito pa. Mga airsoft, ang airsoft, hindi ko mo malaki yung battery mo, maganda yung unit mo. Tandaan mo, meron tayo kasi, sa airsoft kasi meron tinatawag na power immunity. Pag yung unit, kailangan yung battery mo, eksakto lang doon, so kung anong klaseng upgrade meron ka. Pag yung unit mo is, ginamitan mo ng masyadong malakas na battery, power immunity ang tawag doon. So, pag kinailangan mong gumamit ng malakas, hindi niya kikilalanin yun. Pag nag-upgrade ka pa, then required ng mas malakas na battery, hindi niya nakikilalanin yun kasi na-immune na siya. Walang iniwan, no? Walang iniwan. Umiinom ka ng antibiotic nang hindi naman nireseta sa'yo. So, mai-immune ka dun sa antibiotic. Diba? Ayun, may immune ka, well, eventually, pag na-immune ka, wala nang tatalab sa yung gamot. Ganun din sa battery. May power immunity yung mga motor, no? Pag nasanay siya dun sa mataas na FPS, pag nasanay yung system mo dun sa mataas na milliampere, paano kung nag-upgrade ka? Kailangan mo pang magtaas na milliampere. Wala na. Ano gagamitin mo? Motor light. Diba? Okay, so bala, buksan ng magazine, buhusan.
After that, napuno na, isara. Okay? Bibigyan kita ng magazine, 300 rounds. Gusto mo, full metal na para pang matagalan na. Okay? Pasok natin. Ready to fire. Okay? Tandaan nyo, ang mga rifle, hindi na kinakasayan. Hindi na kinakasa. Pagkapasok nyo ng battery, good to go. Ready to fire. Okay, ngayon, firing tayo. Pakita natin chrono. Okay kaya yan? Napalitan mo na. Okay, sana hindi lobat. Okay, first fire. 523, pakita mo. Second fire. 516. 516. Third fire. 517. Okay, fourth fire. Ay, 519. lobat yata yung battery ko. Pero yun nga, kung ako sa'yo sir, mag-ano ka? 518. 522. Wala na. Wala na. So, sa ngayon, from 400 FPS, na-increase na natin siya sa 500 something. So, pwede pa naman natin increase. Pero sabi ko nga, ako yung kinakabahan, sir, medyo risky. Ha? Pero since, kung okay lang naman sa'yo, no problem. Okay, Lonex, firing tayo. Rapid fire. Grabe naman talaga. Talagang pumupunit ka, pucho. Talagang ang lupit ng Lonex. Rapid fire. Okay. Release the magazine. Kailangan i-rest natin eh. Yung upgrade na ginawa natin, 523, mataas na yun, sa totoo lang, no? Para sa isang Lonex, 523, so, manghihina yung 523 pag hindi natin i-rest. Babagsak siya ng 480, 450, 400, kaya kailangan i-rest mo pagkatapos mo maglaro. Pagkatapos mo maglaro, always release the magazine, then clear the chamber, then rest the spring. Lagay mo yung rapid fire, press it 1 second, then single fire, then save. Okay, na? So, ito yung unit mo, Lonex. Pero ipapakita ko sa iyo yung FPS nitong isang unit, no? Actually, mas komportable ako sa iyo kung ito ang kukunin mo. Tingnan natin. No? Lagay natin yung battery. Mas komportable lang ako kung ito ang kukunin mo kasi mas ano, paano ba sabihin to? Masisigurado ko. Ito, ano to, mga Airsoft stage 1 upgrade lang to. Kasi yung isa na yon medyo may kalikot na para humapit. Pero kaya pa naman natin pataasin, no? Kaya pa natin pataasin. Kaya lang gusto ko gradual eh. Kinakabahan kasi ako para sa kanya, no? 600 FPS is too much. Sa totoo lang, no? Kaya lang eh, wala tayong magagawa. Siyempre, yun ang request eh, di ba? Siyempre, kung ano yung request, yun ang i-grant natin. Pero sabi ko nga sa inyo, sir, tandaan mo to ha, 600 FPS is a very deadly FPS para do sa airsoft, no? Napakatindi na nun. Pero kung yun ang request mo, bibigay ko sa'yo, boss, no? Basta at least alam mo yung mga risks, no? Ng paggamit ng 600 FPS. Sabi ko nga, pag gano'n eh, hindi mo na mapanlaro eh. No? Anyway, hindi naman siguro siya maglalaro. Pero, ayun. Masyadong, kinakabahan ako for that, pero still, kaya natin abutin yun, kaya natin bigay yun. Okay, press, firing. 534. 534. Biruin mo ha, ito ha. Sige, sabihin na natin. Pinalitan ko yung isa ng spring. SP1. Nalito na ako. SP140. Pinalitan ko yung spring ha. Pinalitan ko yung spring ng SP140. 520 lang siya. Di ba? Ito, pinalitan ko lang ng stage 1 lang to eh. SP110. 530 something na. Mas malakas yan. Pag ito, pinalitan ko to ng yung sikreto natin na ina-upgrade, no? Tapos, siguro, in SP 140 ko to,
baka mag 580 to 600 na agad to. Okay? Firing! 530. 532. 533. 533. Oh. Nasa 530 pataas na siya sa SP110 pa lang. 'Di ba? Ngayon, pag ito in SP140 ko, putya, ano na to? Tindi nito. Ibig sabihin, sa totoo lang, si Lonex the best talaga, kaya lang medyo makunat siya, no? Medyo makunat siya. Ito kasi ano parang nadadalian ako so far sa mga in-upgrade ko nito. Okay, firing, single fire, rapid fire. Parehas yung construction niya, no? Parehas silang hard polymer ni Lonex. Modern nga lang ang dating nito, napakaganda. Tapos makikita mo yung setup niya, tingnan mo yung flash hider niya. 'Di ba? Napakaganda na. Talagang yung setup niya modern napakaganda. Tapos yung bigat niya eksakto. Ang sarap niya sa feel, no? Ganun din kung ano yung Lonex upper and lower rail lang rin. Ayan, no? Firing. 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 Rapid fire natin. Rapid fire. Ang sarap. Sarap. Pero bahala ka mag-decide, boss, no? Yung nakita mo na 520, hapitin pa natin. Sige, lakasan pa natin, no? Pero yun nga sabi ko sa iyo, medyo natatakot lang ako. Pero kung talagang yun ang gusto mo, wala tayong problema ron, no? Pero kung gusto mo magpalit, maybe, yung kung gusto mo pagdiinan, ito na. Wala ka na pagsisisihan pa. Or maybe this one, kasi halos kasing value rito ng Lonex, no? Kung this one, okay, wala tayong magiging problema, dali, no? Pero kung talagang gusto mo FPS, ayun. Tatandaan nyo, sinasabi ko, hindi lagi FPS ang basihan para maging maganda yung isang airsoft. Okay? Basta kailangan, syempre, durable siya, hindi siya sirain, at saka malakas, enough na yon. Pero kung talagang bibinatin natin, medyo baka, makonsider mong, kung gusto mo 600 FPS, kumuha ka ng wag CQB, yung mga mas mahaba. Kasi, mas mahaba, mas malakas. Mas madaling palakasin. Mas maigsi, mas aggressive, mas makunat palakasin. Okay? Yun. Sinabi ko lang, comparison lang, para lang medyo ma-educate yung mga airsoft, no? Single fire, para i-rest, sorry, nalis ko yung battery. Okay, single fire, then rapid fire. Press 1 second, single. Okay, yun yung tamang way ng pagre-rest. Okay? Yan yung mga ni-review natin for our today's Airsoft. Good day, sabi ni Cram. Lester, Mark Lester. Close ako sa hula. Kulang lang ng 5 sa first fire. 528. Okay, no? Tapos sana malakas po ang FPS. Justin James. Tandaan nyo to pag humihiling kayo ng unit na malakas ang FPS, expected nyo na hindi mura yung unit na yon, okay? Tandaan nyo, walang bagay na maganda na mura. Kung humihiling kayo sa akin ng unit na mataas ang FPS, make sure na may budget kayo for that, no? Kasi baka bandang huli, naghahanap kayo ng 500 or 600 FPS, tapos ang budget nyo 15,000, walang ganun. Diba? Kumbaga wala kang mabibiling Toyota Corolla na sa halagang 50,000. Meron siguro yung mga papasabugin na sa mga indie film, sa mga pelikula. Pero, brand new na Toyota, wala kang makukuha 100,000, 200,000, milyon, di ba? Brand yung Kawasaki Barako, wala kang makikita 50,000. Meron siguro yung mga pasira na. Pero, segunda mano na maayos-ayos pa, wala kang makukuha 50,000 na Barako na isang taon pa lang ginamit, mga ganun, no? Kumbaga, yung unit kung naghahanap kayo ng maganda, may kaakibat na halaga, di ba? Yun, doon lang tayo sa malapit sa katotohanan, sabi nga, no? Okay, unit ng ating Airsoft. So, ganun pa man, mag-upgrade pa ako, no? Kung yun talaga yung gusto ng ating mga bossing. Pero once na na-upgrade ko na, wala nang palitan yan, bossing, ha? Kaya kung sakaling gusto mo magkaroon ng changes, let me know by now. Pagkatapos itong live na to, tawag ka po, okay? So, hello, sir. From La Union, 2 days pa ba, sir? Kasi po, sabi, bukas i-deliver. Moment na. Ha?
Yan yung pistol kasi paalis na si Sir. Paalis na siya? Gusto niya raw muna sana malaro. O di... Mamaya yan kukunin niya. Ito? I-book nyo na, ha? Ipabook mo na. Tapos kung pwede, i-push. Sir, ganito, gawan ko ng paraan, no? Na Putya, paano ba to? Kasi yung courier eh. Pero gagawin ko ng paraan, sir. Gusto ko mahawakan mo talaga yung unit eh, no? Pero yun nga, babala ko sa inyo ha, doon sa mga shipping, pag tampered yung parcel, huwag nyo tatanggapin. Pag nakita nyo nakabukas, huwag nyo tatanggapin. Hanggat maaari, kailangan yung parcel makikita nyo genuine. Okay? When I say genuine, talagang hindi pa siya nabubuksan. Pag nakita nyo nakabukas po siya, tapon nyo, hagis nyo rin sa courier, no? Pero yun nga, unit ng ating airsoft, the rifle and the pistol na review and unbox na po natin. Thank you guys and have a blessed day. Mamaya po, live pa po tayo ulit. Okay, no?